Okay, nasa linya na natin si Joey Quinto. Ito po si Joey Quinto. Siya po ang publisher ng California Filipino-American Journal. At nasa linya na po natin si Mr. Joey Quinto. Magandang hapon, Mr. Quinto, dyan sa Amerika. Okay, magandang hapon po sa inyo dyan sa Pilipinas. At binabati muna natin ng congratulations dahil isa ka sa napili din ng ating palatuntunan na pagkaaluban ng karangalan bilang isang mahusay na Pilipino na 29 years na naging publisher dyan sa California Filipino-American Journal kasama ang Joey. Okay. Maraming salamat po sa inyo. Talakayin ho natin ngayon yung tungkol sa anong ibig sabihin ho ng code enforcement. Okay, maganda yan. Interesado tayo dyan sa sa enforcement na ito. Ano ba yung issue dyan, Mr. Quinto? Yung code enforcement ho, dahil merong gate si Ong, yung Sun Valley, sa AFP Army Road. Ito yung nasa boundary ng Antipolo and San Mateo. And yung gate ho na yon is a private gate. Nasa public road ho yon. In AFP Army Road is a public road. May-ari ho ng mga public road sa Pilipinas, lahat ho ng mga Pilipino, lahat ng 110 million Filipinos. So, hindi na ho taga roon yung may-ari ng pwedeng dumaan doon. Lahat ng mga Pilipino mula Batanes hanggang sa Mindanao, lahat ng 110 million Filipinos so pwedeng dumaan ho doon. Problema ho doon, mayroon ho gate na linagay. Tama yun. Nakarating tayo dyan. Nakarating tayo kasamang Joey. At nakita natin yung kung bakit nagkaroon ng gate at security doon sa lugar. Halos ito na yung dinadaanan ng mga kababayan natin dyan sa San Mateo, Antipolo, patungo sa Barangay Maarat. Sitio Maarat. Yes. Yeah. Yung gate ko na yon, hindi una hindi pwede magkaroon ng gate sa public road. Dahil yung parang sa EDSA po, isang halimbawa ng public road sa EDSA, hindi pwede magkaroon ng gate ho doon. Yung AFP Army Road, public road ho yan. So, hindi rin pwede magkaroon ng gate doon. So, yun na, dinirequest ng mga Pilipino, tumawag sa akin noon, na bakit may road doon, bakit may gate doon. So, research namin, nakita namin tinatawag na code enforcement. Yun na, ibig sabihin ng code enforcement ho, hindi kailangan na meron magdemanda, hindi kailangan na meron mag-complain. Tinatanggal ho kaagad yun kung code enforcement ho. Katumbas ng halimbawa niyan is magparada ho tayo ng kotse natin sa tow-away zone. Kung nakasunod ng tow-away zone, nagparada ho tayo sa tow-away zone na yon, hindi ho kailangan ng court order, hindi kailangan may mag-complain. Tatanggal, tow-away tayo ng isasakyan natin, na ganito. Paano na lang yung mga tao? Mag-helicopter na lang ba yung mga Pilipino? So, hindi ho pwede yun, di ba? So, yun rule of law yung sinasabi na dapat ipatupad nila kung ano yung existing law na private gate on public road bawal. Tanggalin natin. Hindi ho pwedeng buksan lang. Sasabi nila, bubuksan lang. Hindi ho pwede yun. Dapat ho tanggalin. Tama yan. Tanggalin ho. Mahingi din tayo ng mga paliwanag pa sa iba pang mga autoridad kung bakit hindi nila ini-implement yung rule of law. Yeah. So, yun na hopefully ho, dahil yung news na yan, umaabot dito sa Amerika yan, lumalabas sa mga dyaryo dito, nagtataka na yung mga Pilipino, sabi nila, hindi, napakadali naman tanggalin yan, ba't di matanggal-tanggal? So, inaano ko, pati si Mayor Junjun Inares, Nakakarating na dyan sa Amerika yung issue pala dun sa
gate na yan na binabantayan ng mga security Oo, dahil ang- masama ho ang- yun. Masama ang ho. lawak naman ng issue yan kasama ang Joey at sa tulong mo nga nagkakaroon ng malawakang iba-ibang mga kuro-kuro o opinion yung mga kababayan natin dyan sa Amerika. Oo, ngayon kilala na. Alam na kung saan yun dahil ako ho, matagal na sa Amerika. Pero alam ko kung saan yung lugar na Pero may mga tao na matagal, mga Pilipino na matagal na dito, syempre, mga iba, hindi naman talaga taga Rizal. So ngayon, alam na nila kung saan yung Antipolo San Mateo. Alam na nila yung gate na yan. Maganda, Alam na nila, natalakay mo yan, nakasama Joey at mula malaking bagay na nalaman ng taong bayan mula pa dyan sa Amerika yung issue at nalaman pa rin ng mga Pilipino dyan sa abroad yung kaganapan dito. Pati mga Amerikano ho, nagtataka. When I say hindi lang Filipino-Americans, dahil mga Amerikano nagtataka rin bakit pinapayagan ng gobyerno. Okay, mayroon ka pang mga babatiin kasamang Joey para sa susunod. Welcome ka dito tuwing Miyerkules sa ating palatuntunang Kabayan Resback sa DWBL. Live tayo ngayon kasama Joey at dito'y napapakinggan tayo alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. At bukas meron din tayong palatuntunan sa Sword TV Philippines at doon makikita rin. Welcome ka rin na tumawag at ipapakita na rin natin yung mismong mga video doon sa lugar. Maraming salamat po at mga kababayan na Pilipino, sana i-ano nyo yung karapatan nyo when it comes to the yung mga ganyan na maliit na bagay, dahil kung di nyo ipapatupad yung karapatan nyo, baka mamaya abusuhin na kayo ng abusuhin. Okay, so maraming salamat po. Maraming salamat Joey Quinto, publisher ng California Filipino American Journal dyan sa United States of America. Good luck sa iyo, Joey, at maraming salamat sa iyo. Maraming salamat po. Okay, Okay, mga kaibigan, yan po ang nakapanayam tayo mula dyan sa bansang Amerika. At